Ayan, so once again, dito tayo sa Quirino Highway. So, ang natin date today, April 8. April 8. Ayan, so dito tayo dumadaan na guys kasi bukod sa sarado yung SB Road, konti ngayon ang sasakyan. Hindi lahat nagdadala ng sasakyan ngayon, no? So yun, marami nagtatanong tungkol dun sa battery na pinost ko. Sa kaibigan ko po kasi yun, hindi ko rin po pa masagot sa inyo kasi hindi niya rin alam dahil sa kapatid niya galing yung e-bike, hindi siya mismo ang nag-build, basta ginamit niya yun sa kapatid niya yun. So hindi niya alam kung ano yung klaseng baterya ang kinabit doon o ano. So anyways, I posted the video para sa awareness, no, na mag-ingat lang kayo kung saan kayo kumukuha ng baterya, ganun. So sa quality ng baterya nilagay, maganda talaga, may BMS, no, makikita mo doon kung anong klaseng baterya din yung nilagay, di ba? Meron po kasi mga 21 something and 18650, mga ganon. Kaya yun yung mga importanteng malaman ninyo sa e-bike, no? Ngayon, yung mga nagko-comment na salamat po sa ninyo, no? Nag-share kayo ng mga possibilities. Yes. Pero ako kasi nandun na yun, hindi nyo pwede nang i-blame yun sa lalo na't hindi naman yung e-bike. Hindi naman siya yung parang pinaka na tindahan na kinuhanan, di ba? Hindi natin alam. Hindi ko pa alam. Pero pagka malaman ko, i-share ko syempre. So ganito kaluwag ang Quirino Highway kapag walang traffic. Imagine nyo, ilang kilometro lang to dun sa pinupuntahan ko, almost 7 to 8 kilometers lang. Pero inaabot kami dito ng 1 oras mahigit. Minsan nagdadalawang oras pa. Ano yun, single po yun, as in motor lang po yun, hindi yun hindi yun sasakyan. Sa sasakyan nagtatlong oras pa, di ba? Grabe. Bakit nga ba nagkakaroon ng traffic dito? Yung mga pasensyahan po, yung mga jeep po kasi nagsasakay sa gitna, yung bus po kasi nagsasakay sa gitna. Hindi po natin sila maturuan ng disiplinang kumanan sila, di ba? Para din, i-safe din nila yung mga passenger nila or yung kanilang mga pasahero. Kasi pag sumakay din yung pasahero, minsan dire-diretso sa gitna din ng kalsada para mauna. So wala rin talaga disiplina. Unahan talaga nangyayari. Hindi pa tabi yung sasakyan, sinasakyan kaagad nila. So yun. Ayan, so chill. Ayan, 5 kilometers na tayo simula dun sa sa Nova Bayan. Ayan. So, pagka ganyan may tumatawid, pagbigyan na natin yan. Kahit walang tawiran dito, no? Walang pedestrian lane, ibig sabihin. Ayan, hindi na rin nasunod tong bike lane na to. Kaya yung ibang motor doon dumadaan na dito sa sidewalk. Diyan kung saan dumadaan yung mga tao. Ayun, so mamaya ulit after ng sa Uyo doon tayo, no? Kasi ito na, nagsimula na yung traffic ulit. Okay. Okay, oil price 146, 149 diesel, 94 sa gasolina. So 145 na dito. 96 ang pula. Okay, tayo ay may bibilin lang na ang paborito natin. U-turn tayo, signal tayo. Okay, so dito na tayo ulit na Mindanao Avenue. So pabalik tayo ng Novaliches. Ewan ko sa'yo, gulo mo.
aso, no? Nakatambay lang dun, no? Oh, daming aso. Ano to, suka? Oo nga, suka. Ang dami, 153, 162. 100 na rin yung gasolina rito. Parang mas mahal ang Shell, walang traffic, guys. Diba sarap? Sarap ng ganitong biyahe. Tapos naka-e-bike ka pa. Pasok. Ako na-appreciate ko pa rin yung Crosswind. Napakatipid po sa krudo. Chill lang tayo. Tingnan natin. Hindi, sa Holy Cross na tayo papasok. Ito, nakakainis yung bakal dito, guys. Taas. Grabe. Maninira ng gulong to. Kunyat. Pagka yung gulong mo medyo mumurahin, madaan ka lang sa lubak, may bukol na yan. Ang lakas ng wheel ko, no? Ay, traffic dito. Sarado pa rin ba SB Road? Dito na lang tayo, tiyaga. Init grabe, init. Yun owner ayun guys, sa mga sa mga naka-build lang, naka-custom build lang na e-bike, tingnan nyo po yung owner na re-registro, di ba? So syempre kailangan nyo lang po na resibo ng makina, ng mga ganon, para po ma-file nyo yan sa documentation ng sa LTO. Tapos kailangan din ng custom tax payment yan. Yan. Grabe init. Ang ganda ng magsang Chevrolet. Okay, so ito lang muna, guys. Mamaya ulit dahil hindi tayo makapagsalita ng mainit. Nahihingal din ako sa init. Green highway tayo. Holy Cross. May basura. Bernardino, guys. District. Napabilis yung step natin, sorry. Okay, yun, kakaliwa siya. Natsa tayo. Dahil sa fuzzy wire, humina ang benta ng mga bulaklak. Alam niyo yung fuzzy wire, guys. Ayan. Yung anak ko, ginagawa niyang bulaklak yun